Tingnan niyo po kung nasan yung Pilipinas ngayon. At tingnan niyo po yung mga anak ninyo, yung mga anak natin. Pag alis niyo sa umaga, titigan yung maigi yung mga anak ninyo. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Habang kayo nagtatrabaho sa buong araw, isipin ninyo kung anong magiging kinabukasan ng mga anak ninyo. Kung ganito ang ating kondisyon ng pamumuhay sa bansa ngayon. At pag uwi niyo po sa gabi, habang natutulog yung mga anak ninyo, itigan niyo po silang maigi. 10, 20 taon ngayon, ano po ang kinabukasan ng mga anak natin? Ang tinitindigan po namin, tinatayuan po namin dito, hindi po para sa amin. Para po ito sa kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak at para sa ating bansa. Iisa lang po ang ating bansa, iisa lang ang Pilipinas, at iisa lang ang buhay natin. Gawin po nating makabuluhan yung pananatili natin sa mundong ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGPO. Pero kami po sa AGPO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon eh. Alam niyo na, mga retiradong general na doon. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then, but you know, there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po, about AGPO na, pang General kita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw, sa aming pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yun dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent bloggers. Kayo na lamang po ang maaari namin asahan na maglalaban ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa justisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa ating dito ng Duterte sa Sampilan, sa PANAC, sa PDP Laban, at sa inyo lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ako nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam nyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad
sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist, I'm not being ano. Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 2 po yan. Sama na natin si Colonel Grijaldo ng Pulis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo, ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss. Dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Merong dishonorable kasi naawol bakit naawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos po nung bumalik ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Nilagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report. 5 days, 7 days, awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema, dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yun? Yung ba derogatory, yung ba hindi, yung ba incriminating, hindi. Kaya sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, tunaharap sa media? Kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawin taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kaming nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, may andyan na sila, aming ganyan. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papangitin sa paningin ng kahit sino man. Ang intention lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement Inc. Po ang pangalan namin, UPI Movement Inc. Ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galangin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurakat, masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga pong nagtatanong, hindi ako sila nagtatanong, I quote, meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan sila Saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa katotohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan, na hindi niya na matidinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya. Itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo
Aba, si Senator Lacson sinabi merong isa hindi naman mga ano yan, mga dishonorable discharge yan. Yung isa reservist. Ano ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, pagka ganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang hiya sa kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at nadidinig na. Si Sandy kaya nagbago yun, inusig ng anak eh. Hindi na kaya yung pag-uusig ng anak niya. Sa tatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, eh tagal na kitang iniidolo. I don't know about these guys. So yun lang po, mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang visa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw, isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay? O, ikaw, pagka-isa ako, akin yung affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, ha? Example lang nung pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad. Kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, aba, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para hindi mabili. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, ang dami nun. 1 trilyon yung pera nila eh. 1 trilyon yung kailangang panagutan. 1 trilyon yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin, sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga doon. Kung yung budget, ano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta in the billion. Punta kayo sa Quezon City sa District 2, sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung magkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to the district. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Pagtulungan tayo. Lapamin natin ang kapilalaan. Maraming salamat, General Attorney Virgil Garcia.